And every Christian must seek to understand the will of God, no? Na dapat nandun yung eagerness natin na alamin natin kung ano ba ang kalooban ng ating Panginoon sa atin, bakit tayo tinawag, anong purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano? At mangyayari po yun sa pag-aaral ng kanyang salita. Kaya mahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lamang po tayo nakikinig, pagkos dino-double check natin, no? Kino-cross-examine natin yung naririnig natin. Nandiyan po ang Bible na ating basihan. Amen? If we do not know the will of God, we are like a foolish without discernment. Ang isang taong foolish, then he is not effective sa service, sa gawain sa ating ministry kung hindi po natin alam ang purpose natin. Our effectiveness in our ministry is based on how we understand the will of God. We become more effective if we discern what God's will is. Kasi mahalaga na alam natin kung bakit tayo narito. Amen? And the people who do not understand the will of God, kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos sa atin, number one, they do not understand the nature of Christian life. Ano ba ang Christian life? It is important for us to understand the difference between living in a Christian life and living in a worldly life. Dapat alam natin yung pagkakaiba ng namumuhay bilang isang Kristiyano o namumuhay tayo sa dati natin buhay. Ano po? Because if we do not know the difference, we are not aware na tayo pa rin nagkakasala na. Kapag hindi po natin alam, maaring akala natin okay pa. Kasi hindi natin alam yung pala nagkakasala na tayo na sa tingin natin okay pa rin. Ano po? John 3:3, sabi ko sa John 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, that was the conversation of the Lord Jesus Christ and Nicodemus. Alam ko po, nakilala natin si Nicodemus, Nicodemus is a Pharisee, para sa hindi nakakaalam. Nicodemus is a Pharisee, a man who is educated. Siya po ay teachers of the law. So, ibig sabihin, siya po ay matalino. But he cannot comprehend yung sinasabi ng ating Panginoon, when the Lord Jesus Christ said that, born again, be born again. So, sa isang teachers of the law, sa isang taong matalino, bakit hindi niya yung maintindihan? Bakit? Ano pong dahilan? Bakit hindi niya yung maintindihan? Because he do not know the will of God. Amen? He might be somebody as a Pharisee, but for the Lord, he is nobody but a foolish. So, kahit galing po tayo katalino, kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, para sa Panginoon tayo ay nobody. Or tayo po ay foolish sa paningin ng Diyos. We will become like Him kung hindi po natin nauunawaan ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. When we say born again, palagi nating naririnig to, even nung hindi pa tayo mananampalataya. When we say born again, we are not talking about religion. Instead, it is about our relationship with Christ. Amen? So, whatever religion we are belong, hindi dyan interesado si Lord kung ano mang religion ka o ano mang pinanggalingan mo. But He is interested, He is not interested to our religion. Instead, He is interested to you, to us. Siya ay interested sa bawat isa sa atin, hindi yung religion natin. Kaya nga po, narito tayo. Kaya tayo dinala ni Lord dito kasi interesado siya sa buhay natin. Gusto niya magpakilala sa atin, lalong-lalo na po sa mga bago sa atin. Gusto magpakilala ni Lord sa atin. Interesado siya sa iyo, interesado siya sa bawat isa sa atin. Kaya tayo naririto ngayon. God wanted to restore our broken relationship with Him. Because we are now not living in hindi tayo nabubuhay doon sa original na plano ng Diyos para sa atin. But we are living in a broken world. So, bakit sinasabing nating broken? Why is it broken? Because of sin. Dahil po doon sa kasalanan. Siguro iniisip natin, wala na, mabait naman ako nagpipray naman ako, nag-ahatid naman ako So, hindi ako sinner. Mali po tayo. We are all sinners. Sa mata ng Diyos. But, by the mercy and grace of Christ, we are forgiven. So, salamat po sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Panginoon, tayo po ay nakakalapit sa ganyan, And
It's only be restored when we repent and surrender our lives to Christ and accept Him as our Lord and Savior. Doon lang tayo mari-restore kapag nagkaroon tayo ng repentance, ano po, at tinanggap natin ang ating Panginoon. Because we will never understand the will of God if we do not have a relationship with Christ. Kapag wala po tayong tamang relasyon sa ating Panginoon, na even to sabi natin, tayo nagdadasal, nagsisimba tayo, but if yung relationship natin ay hindi tama sa paningin ng Diyos, hindi pa rin natin maintindihan yung kalooban ng Diyos, yung nais ng Diyos para sa atin. Amen? Having relationship with Christ, we will see the kingdom of God. Meaning that we live in a peaceful life with security and hope that comes from the Lord while we are here sa mundong ito. Amen? Kaya napakahalaga po ng relasyon natin sa ating Panginoon upang meron tayong guide, meron tayong protection, meron tayong peaceful life. Amen? Habang narito po tayo kasi napakarami pong pwede sa ating tumukso dyan. Ano? Romans 14 verse 17, sabi po dyan, for the kingdom of God is not eating, drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. We become free from worries because Christ lives in us. Kapag po nasa puso natin ang ating Panginoon, yung mga worries natin na even though may mga trials tayong pinagdadaanan, pero alam natin na ang Diyos kasama natin, alam natin na ang Diyos ay nasa puso natin, alam natin na ang Diyos may magagawa doon sa problema natin. Amen. So, if we want to enjoy the Christian life with peace and security, we have to leave our old ways behind. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa Panginoon na, dapat yung lumang buhay natin, iwanan na natin. Mga gawain natin hindi nakakalugod ko kay Lord, iwanan na natin. Ano? Christ will give us a new way of life and live by His grace. So, bibigyan tayo ng panibagong daan ni Lord at mabubuhay tayo sa grasya lang ng Panginoon. We are living by grace of God. Amen? Therefore, we must accept Christ not only as our Savior, but Lord. Mahalaga po na hindi lang natin tingnan o tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Savior. May Savior ako, si Jesus. Dapat po tanggapin natin siya as Lord po. No? When we say Lordship, pag may Lordship po, there must be submission from us. Dapat may submission po sa atin. Hindi yung tayo pa rin po yung nasusunod. Dapat nagsasubmit tayo, nag-obey tayo, sumusunod tayo sa ating Panginoon. Kung itinuturing natin talaga siyang Lord, hindi lang basta Savior. It is essential to all to understand God's will, especially po sa ating mga kapatid na bago. Napakahalaga na maintindihan natin, maunawaan natin kung ano yung relasyon sa ating Panginoon. So that alam natin kung bakit tayo nasa church. Alam natin bakit tayo nagsisimba. Alam natin bakit tayo nag-worship. Kasi kung alam natin yung purpose ni Lord, alam natin kung bakit tayo sa simbahan. Alam natin kung bakit tayo nag-worship sa ating Panginoon. We are doing it as our response. Kasi alam natin na yun yung response natin sa pagmamahal sa ating Panginoon. For He is the one who loved us first. Sabi nga niya is, when we are still sinner, died for us. So, ganun tayo kamahal ni Lord. Hindi man tayo worthy, pero binigay pa rin ni Lord yung kanyang buhay para sa atin. So, at least alam natin yung reasons kung bakit narito tayo. Alam natin yung reasons bakit nag-worship tayo sa ating Panginoon. Having a new life, we must experience the Lord Jesus Christ by walking in His will and not to our will anymore. Dapat hindi na yung will natin ang nasusunod. There must be transformation comes from our heart and mind. The Lord will give us wisdom to think and walk aligned to His will. So kapag nandun po sa buhay natin yung ating Panginoon, lahat yan ay ibibigay ng Diyos sa atin. Next, they do not enjoy the abundance of Christian life. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they might have life and have it to the full. The word says that the life of Christians is boring. Nung hindi pa tayo mananampalataya, maaaring narinig na natin ito, ang boring naman ng buhay mo, simba-uwi ka lang, simba-uwi. Ang totoo po, ay
the life of a Christian is not boring. Ano po? Yes. Ang tao nagsasabi na boring ang buhay Kristiyano because they do not know the will of God. Yes. Amen. No? Ako po noon, nung ako hindi pa mananampalataya, meron akong kaibigan na religious siya. Talagang makikita mo talagang simba siya. Tapos syempre, kaibigan ko siya, nakikita namin na very limited yung time niya para sa amin. And one time, inayan niya ako mag-church. So, sumama naman ako. At nakita ko, wala silang ginagawa, kundi manalangin, makinig ng sinasabi nung nasa harap. Tapos pag uwi, ayun, Bible study na naman. Sabi ko, boring naman ang buhay nito. Puro na lang ito simba-simba. So, bakit ko nasasabi yun? Kasi hindi ko alam ang kalooban ng Diyos sa akin. Hindi ko alam ang purpose ni Lord sa akin. So, ganun tayo tingnan. Minsan, ganun tingnan ng tao ang tayo. Boring ang buhay natin. Kasi instead na tayo nandyan, nagliliwaliw sa mall, nandito tayo, ang boring nyo naman. Nandito ang saya, may sale, di ba? Kaya minsan, ganun po ang tingin nila sa atin, Kasi hindi nila alam ang buhay ng isang Kristiyano. Amen? So, living as a born-again Christian never been boring. Amen? It's only become boring to the people who do not know their purpose. Kaya nga po mga kapatid, if we feel that way, we must talk to God. No? We must talk to God to reveal His purpose and give us joy para ma-enjoy natin yung buhay bilang isang mananampalataya. Amen? Do not let the enemy steal your joy and kill and destroy the perfect plan of God for you dahil hindi natin alam. Amen? The enemy will do everything to stop you from coming close to God so that you will not enjoy the abundant blessing that God set before you. Kasi kapag tayo po ay lumalapit kay Lord, unti-unti lumalapit, dyan nararanasan natin na ang bigat. Kasi ang dami pagsubok, ang dami natin pinagdadaanan. Kasi doon before, parang na tayo doon Parang sinasabi, Lord, yung si isa yun, yumayaman na. Sabihin ni Taning, iyan mo yan, atin na yan. Doon ka mag-focus kasi lumalapit kay Lord. Kaya minsan po ganun, makikita natin, masasabi natin na, bakit yung kailan pa ako lumalapit kay Lord? Bakit ang daming pagsubok na dumarating? So, ibig sabihin po, pag tayo po'y nakakaranas ng ganun, the more na tayo lumalapit kay Lord at the more na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, ibig sabihin po nun, tama ang dinadaanan natin. Kapag tayo ay walang nararanasang pagsubok o hindi tayo kinakati ng kaaway, ibig sabihin, kanya na yan, akin na yan, hindi na kailangan pag-abalahan pa yan. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin yung purpose natin, maunawaan natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga ay when we are struggling ay binabiblame natin si Lord na tayo naman may kasalanan. Minsan. Therefore, even the blessings already in us. Kaya minsan, yung blessing nandiyan na sa atin. We cannot appreciate because you want the blessing the same with the other people. Nandiyan na yung blessing sa'yo. Pero hindi mo ma-appreciate, maliit Pero binigyan yung kasama mo malaki. Hindi mo ma-appreciate kasi doon ka nakapokus. Dapat po hindi ganun, Kaya hindi natin na-enjoy yung blessing ng ating Panginoon. Luke 15:28 verse 31. Ito po yung the prodigal son, The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobey your orders. Yet you never gave me even young goat, so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him." Sabi po nung kanyang ama, "My son, you are always with me and everything I have is yours." Sometimes we do not enjoy the blessings that already in us because we are not focused, Sa malayo tayo nakatingin. Yung blessing nandiyan na sa atin, sa harapan natin, nasa atin na, pero hindi natin ma-enjoy. The same thing with the elder brother, As his father told him that, "Everything I have is yours." Ibig sabihin, sa atin yan, anak Pag-ari natin yan, katayin mo lang lahat ng gusto mo, walang problema. Sa atin yan walang magagalit Pero hindi niya naisip kasi nakapokus siya doon sa bunso niyang kapatid. Nandun yung jealousy, nandun nagsiseloso. Bakit siya? Pabor na lang yung father nila sa gano'n.
hindi niya na-enjoy yung mga blessings na meron siya. Amen? But he didn't enjoy it because he's focusing in his jealousy to his brother na sometimes ay minsan ganun, may ganun tayo minsan, may ganun tayong attitude, na dati meron kang 3310, love na love mo yung 3310. Ganda no? Mahal ka kaya yun nung bago pa. So, love na love natin. Yung cellphone na yun, talagang iniingatan natin. Pero nung nagkaroon ng iPhone 10 o iPhone 15, yung kaibigan mo, kasama mo, binaliwala mo na yung love na love mo dati. Nawalan na siya ng halaga sa'yo. Bakit? Na-divert ngayon yung attention mo doon. Kaya hindi mo na ngayon ma-enjoy yung dati mong cellphone, which is blessing yun sa'yo, hindi mo na ma-enjoy. Bakit? Out of focus ka na. Doon ka na nakapokus doon sa iPhone. So, ganun minsan yung blessing na sa atin na nasa atin na hindi natin ma-enjoy. Bakit? Nakapokus tayo doon sa blessing na ibinigay sa ibang tao. Kapitbahay natin, gumaganda yung bahay, yung pintuan natin sira. Hindi natin ma-enjoy, na may sarili tayong bahay. May sarili na tayong bahay. Yung iba, walang bahay. Pero hindi natin ma-enjoy kasi naiingit tayo. So, dapat yun po ang mawala sa atin kasi nakay Christ na tayo. No? So, para ma-enjoy natin yung blessing na binigay sa atin. Let us enjoy whatever blessing we have because that comes from the Lord. Small or big, let us appreciate the blessing. Amen? So, ganun po ang buhay ng isang Kristiyano. Romans 6:11, in the same way, count yourself dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Ibig sabihin kapag tayo po ay na kay Christ na, dapat wala na tayong ganong isipin, wala na tayong mga attitude ganon, wala na tayong karakter na ganon. Kasi dapat patay na rin yung ating mga isipang ganon. No? Dapat ay nakaayon na tayo sa ating Panginoon. We are raised to a new spiritual life through Jesus Christ. We become closely connected to Christ and His death on the cross. We also dead to sin. So lahat dapat ay wala na tayo, dead to sin. Alam na natin kung ito ba ay pwede tayo magkasala, yung mga gagawin natin. We should no longer be slave of this world because our old self was crucified with Christ. Kaya nga po, once lang natin i-crucify si Christ. No? Ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Lord, dapat lahat ng mga hindi kanais-nais, isuko natin. Kasama yung papako sa ating Panginoon. Ibig sabihin, huwag natin ipako si Christ araw-araw. Kasi alam natin yung 1 John 1:9, tatawarin naman ako ng Lord. So hindi po dapat ganoon. Isang beses lang natin, pagsuko natin sa ating Panginoon, kasama ng mga kasalanan natin, mga gawain natin. Although it is a process, pero at least nakikita natin, ginagawa natin. Amen? Kaya nga sabi nga yung very familiar verse dyan, yung 2 Corinthians 5:17, if we are in Christ, dapat we are new. At yung old life natin, wala na. Dapat po ganun, Jesus came to the world, offered His life to rescue us, so that we are free from all bondages of sin. At ganun din sa ating sarili. Minsan, yung sarili natin hindi natin mapatawad. Minsan yung nagiging problema sa atin. So, kaya po dapat ay kasama yun sa ating patawarin. Number 3, they do not understand the true purpose of church. Kapag hindi po natin alam ang will ng ating Panginoon, they do not understand the true purpose of the church. 1 Corinthians 12:12, just a body, though one has many parts, but all its many parts from one body. So it is with Christ. So bakit po tayo narito sa church? No? The church is the place where the people of God are gathered to worship God as Jesus is the head. No? Church is like a human body with many parts. Marami tayo, may ulo, may katawan. Pero as ang church po ay ang ating Panginoon yung head. Jesus Christ is the head of the body and the head of the church. And we are the parts, which is we are the member of the church, yung congregation. Amen? Listen to this po mga kapatid. We must carefully understand that the church is not the one na nagpapatawad ng ating kasalanan. Church is a place of worship. Not because we are always in the church, because we have 100% attendance, ay masasabi natin that we are already forgiven. Masasabi natin that we have already relationship with Christ. Kung matatandaan po natin when we are not yet believers, ay
naririnig natin before ako'y magsisimba. Kasi magbabawas ako ng kasalanan. Ako'y magsisimba kasi ako ay hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ewan kung naririnig yun. Naririnig natin dati yun. Tapos, meron po akong uncle, very religious siya. Talagang palasimba siya. Sabi niya, magbabawas ako ng kasalanan, hihingi ako ng kapatawaran kay Lord. At para buenas ako, sabi niya. Bakit? Ba't sinabi niyang buenas? Kasi after the church, siya po ang pupunta na sa bunga. Realidad po yan, ano? Or minsan naman, yung mga kaibigan natin, or even tayo siguro, no? Na after natin mag-church, ay pupunta tayo ng palengke. Bibili tayo masarap na pulutan. Kasi mag-iinom tayo. Ganon ang tingin natin minsan sa church. Church is a place of worship. Lagi po natin tandaan, ano? Kaya, therefore, we must have the relationship with Christ for us to understand the will of God so that we can follow Him. Surrendering our lives to Christ means we let Him rule over everything. Ang tanong lamang po ay, tayo po ba ay hinahayaan ba natin si Lord na mag-rule sa ating buhay? We only be forgiven through our repentance. By surrendering our lives to Christ, accept Him as our Lord and Savior. Without repentance, hindi po tayo mapapatawad. At kapag wala po tayong relationship kay Lord, hindi rin po natin malalaman yung will ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kaya nga po, ano, pero kung tayo po ay tulad ng isang wise, alam natin yung will ng ating Panginoon, then, next, alam natin na God's will is that all men be saved. So alam natin na ang purpose ng Diyos, kapag alam natin ang kalooban ng Panginoon, alam natin na ang purpose ng Diyos is iligtas ang tao, ano? 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand His lawlessness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So kailangan ng repentance, no po? Kailangan natin na mag-repent sa ating Panginoon. God is not slow in keeping His promise, but He is the one who made the schedule kung kailan po ito mangyayari. No? Hindi tayo. No? God loves His people. He do not want to perish even single one of us. Gusto ng Panginoon na walang mapahamak kahit isa sa ating gano'n man tayo kasama noon. No? Pero ang gusto pa rin ni Lord is i-save tayong lahat. No? At ang gusto niya ay bumalik tayo sa Kanya with sincere heart. Yung talagang nandun, yung talagang totoo, ano? Therefore, it is not an accident, ano po na narito tayo ngayon, lalong-lalo po sa ating mga kapatid na bago, ano? Hindi po aksidente na tayo po ay narito ngayon. Si Lord po ang nagdala sa inyo, sa ating lahat dito ngayon. Amen? So, we might hear the word of God many times over before, but we just ignore it. No? Maaaring narinig na natin to pero hindi lang natin binigyan ng pansin. No? But this is God-appointed time for you to reveal His will. Ito, maaaring ito yung appointed time ni Lord para ipakilala niya yung sarili niya, para ikaw ay ipakita niya kung ano ang will niya, ang kalooban niya sa iyo. Amen? God keeps every promises at the perfect time for His glory and for the good of those He loves. The delay of Christ's return is the evidence of His love and patience to His people. Kaya maaring before pa, bata pa tayo, narinig natin babalik na si Lord. Pero hanggang ngayon, matanda na tayo. 50 years old na ako, hindi pa rin bumabalik. Pero kasi inaantay niyang bumalik tayo lahat. So nakabalik ako sa biyaya ng ating Panginoon. So ganun pang gusto ni Lord. Ayaw niya may mapahamak na kahit isa sa atin. Amen? Kasi ang gusto niya, iligtas tayong lahat. Amen? Next, God's will that whom He saved will serve. Amen? Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. God saved us. May reason kung bakit tayo narito ngayon. Kung bakit tayo iniligtas ng ating Panginoon. We are saved to serve the Lord. So, ibig sabihin, kailangan po natin mag-serve sa ating Panginoon. What we can do to serve the Lord, because we cannot pay what He did on the cross. Hindi po natin kayang bayaran yung ginawa ng Diyos sa cross. Ano? So, ano po ang ating
pwedeng gawin. Makikita po natin yan, Apostle Paul say that, I urge you. He is urging and appealing to all the believers to serve the Lord. Ibig sabihin po, magkuman tayo, i-involve natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. Hindi po enough na tayo ay pupunta sa church, uuwi, yung sabing simba, uwi. Hindi. Ang gusto ni Lord, mag-commit tayo, magpagamit tayo. Kaya niya tayo niligtas para tayo po ay mag-serve sa ating Panginoon. So, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Imagine na sa dami ng tao pero isa ka sa pinili at pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang salita. We are so blessed, mga kapatid. Amen. No? Serving God is not based on our situation. That if we feel blessed, then we will serve the Lord. But if we are not in the mood, ay hindi tayo magsiserve kay Lord. Hindi po ganun ang nais ni Lord. Serving God is our endless commitment until the Lord Jesus Christ comes. So yun, walang katapusan po yung ating commitment sa ating Panginoon. Kapag tayo nag-serve, mahirap man, madali man, diretso lang tayo. Walang kontrata ang ating pagsiserve sa ating Panginoon. Gusto nyo na ba mag-finish contract? Iba yung pag-finish contract, ibig sabihin, makasama na natin si Lord. Huwag muna, Saka na. Oo. Ay, hindi tayo mag-extend ng contract kay Lord. Huwag muna ngayon, Lord. Oo. Pero kung will niya talaga yun, let your will be done. Amen. Amen. To recognize what Jesus Christ has done on the cross, our response is to give ourselves completely para gamitin ni Lord for His glory. Amen? For Jesus Christ is the giver of everything. Kung meron tayong magandang pamilya, masayang pamilya, this comes from the Lord. Amen? Kung meron tayong trabaho na ini-enjoy natin, it is all comes from the Lord. Kung tayo malusog, kung tayo ay malakas, healthy, galing din yan kay Lord. Everything's, lahat po ay, it is all belong to God. So there is no reason for us not to serve the Lord. Sapagkat lahat yan ay galing sa Kanya. So let us involve ourselves sa ministry. Amen? For we are saved to serve the Lord. Amen. So, 6, God's will, those He saved, will also suffer for Him. 1 Peter 3:17, for it is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. Christ did not promise bed of roses. Hindi naman yung hayahay. Hindi yun ang pinangako ng Diyos. Our service to God includes suffering. Amen? Why we need to suffer if we really love ng ating Panginoon? Bakit? Gusto ba ni Lord na tayo makitang naghihirap? Natutuwa ba siya? Hindi po. Doesn't do that. However, He wants us to go through it for us to learn to be dependent on Him alone. Pinapakita ni Lord, pinapadaan tayo doon, ina-allowed ni Lord yun upang makita natin, maipakita niya yung kanyang grasya sa atin. Na tayo ay dumipende sa Kanya, hindi lang dumipende sa sarili natin. Yun ang reason kung bakit ina-allowed niya yung mga pagsubok na yun. Amen? For unproven faith cannot grow without a challenge. It is, if it is not been tested, how do we know what we can endure in life? So, paano natin masusubukan kung hanggang saan tayo? Kung tayo ay puro lang hayahay. Kaya po, kailangan natin na ma-endure yung mga challenges na yan at kaya natin yan kasi nandiyan si Lord kasama natin. This is the declaration of our faith. We believe that our God is caring for us even through our suffering. Nandiyan si Lord, For we know that God allowed it to happen kasi may purpose si Lord sa atin. And para po sa ating conclusion, Ephesians 5:15 to 17, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand that the will of the Lord is. The days are evil, mga kapatid. Alam natin na pasama ng pasama ang mundo, pagulo ng pagulo ang mundo. Dapat alam natin yung nilalakaran natin. Amen? This is a reminder to all of us, especially po doon sa ating mga kapatid na bago pa lang, Kailangan ay magsimula tayo sa ating Panginoon, sa relasyon natin kay Lord.
na may matatag na pundasyon sapagkat alam natin kung ano yung purpose ni Lord sa atin, alam natin kung bakit tayo tinawag ni Lord. Amen? The days are evil, sabi nga po, no? We must understand the will of God, not based on our own knowledge, but true wisdom comes from the Lord. For the knowledge of man is limited, but the wisdom of God is unlimited. Lahat ng gusto ng nais ng Panginoon ay ipapaalam niya sa atin. We should not be guided with our knowledge. Instead, we must be guided by wisdom for us na maging wise tayo. Amen? Kaya mga kapatid, kung tayo ay magiging unwise, ay number one, we do not understand the nature of Christian life. Pag tayo po ay unwise, ganyan ang mangyayari sa atin. Hindi natin maiintindihan kung ano ba at paano ba mamuhay bilang isang Christian life, yung Christian life, no? And ang pangalawa po, we do not enjoy the abundance of Christian life. Na minsan, sa tingin natin, parang talunan pa rin tayo, parang hirap na hirap pa rin tayo, nakagapos pa rin tayo doon sa bondage ng kahirapan. Bakit? Pinutol na yan ni Lord, binalikan mo pa. Kasi hindi natin alam yung will ng Diyos. At number 3, they do not understand the purpose of church. Kasi kung hindi natin alam ang purpose ni Lord sa atin, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, baka akala natin yung church is isang ordinary lang na pinupunta, na palipas oras muna tayo sa church, kasi may ganito sa church. Hindi po. Dapat alam natin kung bakit nandun tayo sa church. Amen? Kaya napakahalaga po na tayo ay lumakad as wise. Kasi doon malalaman natin, yung number 4, na God's will ay to save all men. So, ibig sabihin natin, gano'n man kahirap yung pagdaanan natin, alam natin na ang plano ng Diyos sa atin ay iligtas tayong lahat. Amen? And next, ay God's will that those whom He saved ay we will serve Him. Alam natin na ano ba ito? Ba't ako pinapapunta sa church, nilakad ako? Hindi. Alam natin na kailangan natin mag-serve kasi niligtas tayo. Ito ay para sa ating Panginoon. And the last po is, God's will that those whom He saved also suffer for Him. Kaya kung meron man tayong dinaranas na kahirapan, or konting kahirapan, or meron tayong pinagdadaanan, alam natin na part yan ng ating service sa ating Panginoon. At alam natin na may purpose yan. Ang Diyos hindi nagplano ng masama para sa atin. Sa Jeremiah 29:11, napakaganda ng kanyang purpose at plano para sa atin. So, yun ay maaaring hinahanda ka ni Lord sa isang pagpapalang ibibigay sa iyo. Tinetest niya kung ready ka na ba sa kanyang ibibigay. Amen? Kaya nga po napakahalaga mga kapatid, that it will only happen sa ating mga kapatid. Malalaman natin